So, andito si Josel, may tanong siya tungkol doon sa implementation namin ng Ask AI sa loob ng Okay po. Josel, ano yung question mo? Basta ganito, Josel, gawin natin, kasi Ask AI, napapansin ko, wala naman, parang ang weird lang na nakikita mo doon sa Ask AI, doon sa comment section natin, na wala namang blanco siya, so walang message. Pero possibly, may nag-message, pero syempre, dahil hindi siya public, ang nangyayari ngayon, for every individual user, wala siya nakikitang activity. Unlike do sa comments, may activity kasi it's a group chat. So, ano sa tingin mo? Bali, ang tingin ko kasi doon, sir, kapag ginawa nating public yung pinaka-ask AI, parang wala ng privacy yung mga tao. Last time, parang may napag-usapan tayo about question and answers. So, mas maganda yung question and answers din, nakapin siya for all users. Pero, privated pa rin yung pinaka-ask AI natin. Gets ko siya, and that would be the purpose of DM. Tama yung ginagawa natin ngayon na dire-develop na natin dun sa DM section na ng Okay po para sa mga private questions. Pero when it comes to content, ang psychology kasi sa content creation tsaka posting, for example, TikTok, anything that you see on the messages side, on the comment side, is always public. So, ang orientation ng tao, na pag nanonood ng public content, the messages are also public. Hindi siya nagpa-private. And saan papasok? Tama, valid yung concern mo sa private. Ang private, isa-solve natin dun sa aspect naman na UI UX mo for DM. Yun din yung ibibigay mo at dun din niya ma-feel yung privacy ng conversation. Kasi alam niya DM tong UI na kung saan ako gumagalaw. Huwag mo na natin isama yung private messages sa loob ng public content, kasi yung public content baka rin ma-mislead siya na akala niya private tapos yun pala public. So make public yung UI UX and then make the DM private. Before nagtry kami mag-build ng companion apps. So ito yung malaking difference for private messages. Hindi ko nakikita yung public post natin sa Okay po. So kung nagki-create sila ng content, magkakaroon sila ng long conversation na parang relationship-based conversation. Multiple chat turns conversation in a single content. Kasi ngayon ang content talaga easily disposable. You can create 20-50 contents in a day. So, hindi ako mag-invest ng mahabang conversation sa isang content. Kasi isang content na yon it can be 10 contents in a day. In short, iba ang psychology ng companion apps na possibly isang long-form, long-thread conversation versus sa atin na talagang casual questions lang. So, in terms of yung psychology ng private messages, hindi mangyari sa loob ng Okay po kasi yung type of content na pinoproduce natin public. Sa design mo, mas magiging simple kasi i-change mo na yung architecture mo sa backend na instead of multiple sessions ka for every user, diba? Magiging single session. One session. Tapos mas madali pa mag-hold ng context knowledge. Even though nagpalit ka ngayon ng context, ang hirap ngayon, hahabulin mo ngayon yung context pa sa multiple conversations. Sa different users. So lahat pa i-update mo. Yes, sir, tama. So grabe siya mag-consume ng tokens. So ngayon mas nagiging simple. At nag-a-align lahat. Nag-a-align sa user behavior, user psychology, tas masisimplify pa yung token consumption mo. Ang gagawin mo na lang dito, as far as the AI is concerned, sa LLM, yung kausap niya, iisa lang. Minamask mo na lang yung ID nila, minamask mo na lang yung ID nila tsaka avatar nila sa front-end side, pero sa back-end side, iisang user lang yung kausap ni LLM, ni AI, as a single session. So, it simplifies all of our AI design. O, yun lang. Sige, ingat-ingat pa, we. Alam ko, vibe chill pa kayo. Saan nyo balak lumakad? Baka sa mag-Ayala Malls kami, sir, or Parkal, maghahanap pa, sir. Si Siren pala, kinakamusta ko pa since not feeling well siya around 3 p.m. So, umuwi na ba o nandyan pa sa office? Umuwi, sir, sa Imperial. Kasi sa Imperial siya nakastay. Edi check nyo na lang kung gusto pa niya vibe. Pero mukhang, pag may alak ata, lalabas yan eh. Sige. Okay. Sige, ingat. Sige, sir. Happy weekend. Bye-bye. Happy weekend din po. Okay, so good job pala and soon to launch natin yung Okay po business AI natin. We've spent almost 2 years building it, pivoting, iterating, changing platforms, low code, no code, vibe code, hanggang sa full code, in code. Lahat na ng coding ginawa natin and ang laki na ng naging development for the last 4 months doing the entire transition.
And hindi madali mag-build ng startup sa panahon ng AI kasi ang daming gumagalaw. Imagine niyo na parang, imagine mo yung construction, ganun na lang. Construction noong unang panahon na ang pinoproblema mo lang yung kinoconstruct mong bahay at mag-construct lang ng bahay mahirap na. At imagine mo kunwari yung buong planetang Earth, nag-earthquake 24/7. So, ibig sabihin, dahil hindi na tumitigil yung earthquake, hindi na pwede huminto yung ekonomiya. So, imagine mo, nanginginig palagi yung Earth 24/7. Tapos, gagawin mo pa rin yung traditional construction. At ganun kahirap ngayon ng mundo ng AI. Kasi, when you are building stuff right now, kunwari, you're building a startup, AI SaaS platform, for ngayon, yung generation ng AI, imagine mo the same analogy. Galaw ng galaw yung sahig mo, ang dami nagbabago sa AI. Tapos nagbi-build ka ng startup mo sa taas. So, ang hirap kasi by the time na nagawa mo to, gumigiba na ilalim mo, nagpapalit na ng models, iba na yung mga frontier models, tapos parang you have to consider the new implementations, tapos pwedeng yung past implementation mo kasi very raw and crude pa yung mga original na mga AI implementations of the past, pati yung mga features, pati yung mga techniques. Biglang you have to consider it doon sa mga susunod na 3 to 6 months. So, sinabayan namin yung entire 2 years na yun. It was really hard to build stuff on top of the previous AI models na lumabas kasi naglabasan pa yung mga iba pang competition. Pero right now, medyo dumadali na siya kasi para nagsasettle down ang market, mas nagiging clear na yung approach, nagiging nababawasan na rin yung noise, nagiging clear na rin yung battle, nagiging clear na rin yung positioning. So, ilalunch na namin yung okay po for AI businesses. So, dalawa siya. Okay po for creators and then okay po for businesses. Okay po CGC for brands, Content Generated Community for brands. Kasi i-generate na traffic, sasaluhin naman ng okay po AI for businesses. So, it makes sense na whatever you generate on the social media side, content creation side, if it generates traffic, kailangan mo naman masustain siya rather than building an entire human-based BPO contact center para saluhin lahat ng mga customer support mo, CX. Binibuild din namin yung Okay Po AI business to support all the traffic that we're building on the Okay Po CGC side, community-generated content for brands. Yun lang update ko muna for now.